Thank you, Brother June, sa iyong prayer at sa bawat isa na nanalangin. So magandang umaga po. Binabati ko kayo ng isang mapagpalang umaga. So it is a blessed morning ang ibinigay po sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Mabati rin po ako sa lahat ng kasama namin, sumasamba sa Panginoon. At ang opportunity lang ay via YouTube or Facebook Live. Ganun pa man, kahit ganoon ang kalalagayan, salamat dahil may pagkakataon pa rin na makasamba sa Panginoon. Sabi nga niya, dumating na ang panahon na siya ay sasambahin sa Espiritu at katotohanan. So, alam niyo po, mabuti ang Panginoon sapagkat wala po siyang pinabayaan sa sino man sa atin. Tama po ba yon? Hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon at nagagalak din tayo dahil binigyan niya ang bawat isa sa atin ng pagkakataong makapagpasalamat sa kanyang kabutihan at makapagbigay papuri sa kanyang ngalan sa pamamagitan po ng sama-samang pagsamba na ito. So ito po yung opportunity. Of course, we have personal devotion, we have personal worship time. Itong congregational worship is our declaration that as one, bilang isang family, bilang isang kongregasyon, ay nagpapasalamat din tayo sa Kanya. Actually nga po, di po ba ang magising lang sa umaga na mayroong kalakasan at walang iniindang mabigat na karamdaman ay isa ng malaking pagpapala mula sa ating Panginoon. Kaya po marapat lang na ang araw ng linggo ay ilaan natin at i-focus sa pagsamba at pasasalamat sa Kanya. So ngayong umaga pong ito ay magpapatuloy tayo sa ating tema patungkol sa Alliance Heritage, yung ating distinctives. Ano ba ang pagkakakilanlan natin bilang isang denomination, Christian and Missionary Alliance. Sa Pilipinas naman ay CAMACOP, Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines. Sa pagpasok ng September, kung maalala po natin, natutunan natin kung paano ginamit ng Panginoon si A.B. Simpson upang maitatag ang denomination na Christian and Missionary Alliance. We are worldwide po. Marami tayong iba't ibang simbahan, iglesia sa iba't ibang lugar at panig ng mundo. Then yung sumunod na 3 linggo naman po ay nakapakinig tayo ng mga mensahe na nagbibigay liwanag at nagpapalawak kaalaman kung sino ba si Jesus. Di po ba? So, yun po yung nagpapaliwanag ng ating logo. No? Natutunan natin si Jesus as Savior, also as Sanctifier and Healer. So, ngayong umaga po naman ay atin nang tatapusin ang ating tema na ito dahil next month we have another theme. Kukumpletohin po natin ang mensahe tungkol sa tinatawag nating fourfold gospel. So, let us pray sa ating pagsisimula. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal, Ikaw po ang dahilan kung bakit kami naririto. Ang desisyon na aming ginawa pagising pa lamang namin o kahapon pa lang o noong mga nakaraang araw pa na pupunta dito ay dahil inilagay niyo po iyon sa aming puso. We thank you, Lord God, for arranging all the events and circumstances so that we will be able to come here. We thank you for that, our Father, because we know that there is always blessings sa pagtungo sa iyong bahay pananambahan. Isang blessing na po na makasama po namin ang aming mga kapatid sa Panginoon na nagpapasalamat at nagpupuri rin sa iyo. Isang blessing rin na mapakinggan ang mensahe mula sa iyo, Panginoon. Ang pagkausap niyo po sa amin at pagbibigay ng paalala o karagdagan na kaalaman na makapagpapatatag sa aming pananampalataya. We thank you for that, our Father. So to you we entrust this worship, this time of listening. Buksan niyo po ang aming puso at isipan, maging handa po kami na tanggapin iyon, whether iyon ay correction, rebuke, or additional information that will cause transformation sa amin. We will be willing to accept it, Lord God, and may the Holy Spirit work in the midst of us as we sit at the feet of the Lord Jesus Christ.
Ito po ang aming dalangin sa ngalan nga po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So let us begin, and after nga po ng 3 messages about who Jesus is, sa ngayon po, matapos mong makapakinig ng mga mensahe patungkol kay Jesus, gaano mo nakakilala si Jesus? So di ba every Sunday nadadagdagan ng ating kaalaman. Although bago pa man, although nung sa time na tinanggap natin si Jesus bilang tagapagligtas, nakilala na natin kung sino siya. Pero every time mayroong message about salvation, there should be another deeper information, knowledge na dadagdag sa atin. For how many years na po tayong Kristiyano, gaano mo nakakilala si Jesus sa ngayon? Ano na ang mga mensaheng napakinggan mo na nagpalawak sa iyong kaalaman sa pagkakilala mo si Jesus? Alam niyo po, umaasa tayo na sa bawat linggo na nakakadalo tayo sa ating pagtitipon ay nabibigyan natin ng atensyon at pagpapahalaga ang bawat mensahe at sermon na naipapahayag sa atin sapagkat malaki po ang naitutulong niyon sa patuloy na paglalim ng ating pagkakakilala sa Panginoon na makapagpapatibay nga po lalo sa ating pananampalataya sa Kanya. Isang biyaya na po na maituturing na mapabilang tayo sa isang denomination na nangangaral na si Jesus ay ang tanging tagapagligtas ng sanlibutan. Siya ang nagligtas sa akin mula sa kasalanan at nagligtas din po sa iyo at sa lahat ng mga sasampalataya pa sa Kanya. Gayon din naman, ipinapahayag din sa atin na hindi lang siya tagapagligtas natin, kundi siya din ay ang ating tagapagpabanal o sanctifier. Ang Panginoong Jesus ang nagbigay daan upang sa araw-araw ay mabago ang ating pananaw, paniniwala at pag-uugali na nakadesenyo at umaayon na sa kagustuhan ng Diyos. Kumbaga, mula nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, on the day na nakakilala tayo sa Panginoon, and up to now, makikita po natin at mapapansin natin kung paano tayo binago ng Panginoong Jesus. Kaya nga po, palaging maganda tanungin natin sa ating sarili, gaano na bang pagbabago ang nangyari sa iyo mula nang ikaw ay maging Kristiyano? Of course, tayo po ang makakasagot niyan, although merong mga nakakakita sa atin, pero tayo mismo po ang malalim na nakakaunawa gaano na po ang nangyari sa atin since naniwala tayo sa Panginoong Jesus. And hindi lang po sanctifier si Jesus, kundi siya rin ang ating healer. Last Sunday, ang ganda ng message. Kay Jesus lamang natin matatagpuan ang divine healing na higit nating kailangan na kagalingan. Nakaranas ka na po ba ng kagalingan mula sa Panginoong Jesus, hindi lang sa pisikal, kundi sa aspetong spiritual, psychological at emotional? So ngayon naman po, let me preach to you Jesus as our coming King. And my prayer is, may the words of the Lord be upon my lips as I deliver them to you. So sa ngayon po, talking about Jesus as our coming King, hindi pa po natin nakikita ang Panginoong Jesus ng mukhaan. Ngunit a time will come that we will going to see Him face to face sa muli niyang pagbabalik. Excited na po ba tayo doon? Amen. So basahin po natin ang talatang ating pagmumuni-munihan sa umagang ito. Iyon po ay matatagpuan sa Revelation chapter 19 verses 11 to 16. So I will be reading from English Standard Version. So ang sabi po dito, Then I saw heaven opened, and behold, a white horse. The one sitting on it is called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. His eyes are like a flame of fire, and on his head are many diadems. And he has a name written that no one knows but himself. He is clothed in a robe dipped in blood, and the name by which he is called is the Word of God. And the armies of heaven, arrayed in the fine linen, white and pure, were following him on white horses. From his mouth comes a sharp sword,
with which to strike down the nations, and he will rule them with a rod of iron. He will tread the winepress of the fury of the wrath of God the Almighty. On his robe and on his thigh, he has a name written, King of Kings and Lord of Lords. So mula po sa mga talatang ito, magmumula ang tatlong katotohanan patungkol sa muling pagbabalik ni Jesus bilang hari. Ang mga iyon po ay the nature of Christ's second coming, the magnitude or even the intensity of Christ's return. Pangatlo is the identity of Christ when He comes again. Just a side note lang po, we are talking about we will be studying the book of Revelation. As we know, medyo yung the book of Revelations ay somehow difficult to understand. But hindi po talaga siya difficult to understand. We just need yung proper way of looking at it. And the proper way of looking at the book of the Revelation ay vivid imagination. We will imagine and try to come as closer as we can sa nakita ni Juan and get the meaning out of it. Okay po. So ano ba ibig pakahulugan ng nakita ni Juan na iyon? So unahin na po nating pag-aralan ang nature of Christ's second coming. Ang isa pong likas sa muling pagbabalik ni Jesus ay ang kasiguraduhan niyon. It is certain. Christ will surely come again one day. Thousands of years ago po, bago pa man ang unang pagdating ni Jesus dito sa mundo, it had already been prophesied that the Son of Man would be coming on a cloud of heaven as told in the book of Daniel. Even the apostles in the New Testament have taught that Jesus will come again. Then meron pong mga biblical statistic sa Old Testament po, mahigit na 1,500 biblical references ay mababasa ang patungkol sa second coming of Christ. Hindi pa man dumadating si Christ, ang dami ng beses na nabanggit that there will be second coming of the Messiah. Then sa New Testament naman po, it is the most dominant subject other than salvation. Of course, sa New Testament, yun po talaga ang dala-dala ng Panginoong Jesus, salvation. But kasama po doon sa dominant subject ng salvation ay yung second coming ni Christ. 23 out of 27 New Testament books ay explicitly nagre-refer sa second coming ng ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin po, the second coming of Christ is greatly anticipated by many kahit po sa Biblia. Ganun pa man po, ang certainty na si Jesus ay muling magbabalik ay nagmumula mismo sa ipinangako niya. Jesus said more than 50 times sa kanyang mga alagad at sa mga nakakapakinig sa kanya to be ready for His return. Ang isang halimbawa po niyon ay mababasa natin sa John 14:1-3. Many times siguro nabasa na po natin ito. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik. At isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. So isa po ito sa halimbawa na sinigurado at pinatotohanan mismo ng Panginoong Jesus ang kanyang muling pagbabalik. Now about the second coming of Christ, ganito naman po ang testimony na sinasabi ng ating text sa Revelation 19:11. Ang sabi doon, "Then I saw heaven opened, and behold a white horse. The one sitting on it is called Faithful and True." Ang tinutukoy po na nakaupo sa kabayong puti ay ang Panginoong Jesus. At siya raw ay kilala at tinatawag bilang faithful and true. Ibig sabihin, ang magbabalik na sakay ng isang puting kabayo ay someone who is faithful and true to his word.
Tapat at totoo siya sa kung anuman ang ipinangako niya. Kung si Jesus po ay nangako na siya ay muling magbabalik, sigurado na darating at darating ang araw na iyon. That there will be one specific day na ang lahat ng tao na bubuhay man o namatay na ay makakaharap si Jesus ng mukhaan. Ang mahalagang tanong doon ay, handa ka na ba sa pagdating ng araw na iyon? Let me give you one illustration. What if one day, matapos mong magpa-check up at magpa-laboratory dahil masama ang iyong pakiramdam, ay sinabi ng doktor na may cancer ka at iyon ay stage 2 lung cancer. Inasure naman ng iyong doktor na curable pa rin naman ang cancer na iyon, pero kailangan mong mag-undergo ng gamutan. Kailangan mo na maoperahan para tanggalin ang bukol at magpa-chemotherapy. Then kailangan mo na rin na i-prioritize ang healthy lifestyle. Bawal na magpuyat, bawal manigarilyo o kahit makaamoy man lang ng usok niyon. So, after ng consultation na iyon with your doctor, ano po yung gagawin mo? Ano ang plano na gagawin nyo after that instruction ng doktor? Makikinig ka ba sa iyong doktor o isa sa walang bahala lang ang sinabi niya? O kaya magpupunta ka sa ibang doktor para magpa-second opinion? Ano man po ang iyong balak na gagawin matapos mong mabalitaan na ikaw ay may cancer, nakadepende pa rin po ang iyong desisyon sa kung gaano mo pinaniniwalaan ang sinabi ng doktor o ng iyong doktor that you have a stage 2 lung cancer and it must be treated. Tama po? Now, mga kapatid, listen to this. Sinasabi ng salita ng Panginoon sa atin ngayon at sinisigurado mismo iyon ng Panginoong Jesus na siya ay muling magbabalik. Ano ang pinaplano mong gagawin matapos mong mapaalalahanan na si Jesus ay darating muli one day? So, ang isa pa pong nature, so po yung unang nature ng second coming, it is certain. Ang isa pang nature ng second coming of Christ, maliban sa certainty of it, ay ang pagiging magnificent niyon. It is magnificent. It will be a magnificent day. Sa muling pagbabalik po ni Jesus, it will be a grand and glorious event. Again, ganito po ang sinasabi sa verse 11 ng ating text. Then I saw heaven opened, and behold, a white horse. Every time we hear or read yung behold, ito yung parang calling the attention talaga nila. Behold, give your attention, there is a white horse. And there is someone who is sitting on it. So could you try to imagine itong nakita ito ni Juan? So kumbaga, gaya po ng grand entrances na nakikita natin sa mga pelikula, si Apostle John man po, sa kanyang vision ay nakita kung paano ang pagdating ni Jesus sa kanyang muling pagbabalik. According to him, there is the heaven is there and it was opened. The heaven was opened. Now, kung maaalala po natin, bago po ang pangyayari ng second coming of Christ, ang nangyari muna po ay ang pag-akyat ni Jesus, hindi po ba? Sa langit o ang kanyang ascension. After his resurrection, Jesus ascended to heaven and he's seated on the throne at the right hand of the Father. So that's the current kumbaga yung concept o yung situation. Ganun pa man, nang siya ay pumanhik sa kalangitan at habang nakaluklok sa trono, may naiwan pa rin naman si Jesus na pangako sa kanyang mga alagad. At ang pangako na iyon ay ang kanyang muling pagbabalik, gaya ng nabasa natin kanina. Now, ngayon po, dito sa text na ating tinitignan, na envision po o nakita ni Juan kung paano mangyayari iyon. Ang sabi niya, nakita kong nabuksan ang kalangitan at may lumabas doon na kabayong puti.
At sa kabayong puti ay mayroong nakasakay na tinatawag na tapat at totoo. Ang question natin doon is, bakit ganoon ang nakita ni Juan patungkol sa muling pagbabalik ni Jesus? Ano ang ipinapahayag ng imahe na nakasakay sa kabayong puti? Now, we need to get yung historical background po or understanding ng mga nagbabasa noon. In the ancient Rome po kasi, ang isang war general sa kanyang triumphal procession, matapos ang isang matagumpay na pakikidigma, war, ay sasakay sa isang chariot na hila ng mga kabayong puti at maglilibot po iyon sa liwasang bayan. Maraming mga tao ang nakapanood doon and proudly siya po ay nagmamarcha. Kasunod yung mga spoil of war, even yung mga na-capture nila, na nakatali at siya ay naglilibot doon bilang yun po yung Roman Empire's way of presenting and honoring the victorious general. At yun po ang ibig ipakahulugan ng nakita ni Juan. Sa unang pagdating po ni Jesus, siya po ay natunghayan ng mga tao na nakasakay sa isang hamak na asno. Naalala po natin yon. However, in His second coming, matutunghayan naman si Jesus na nakasakay sa kabayong puti na ang sinisimbolo ay isang marangal na pagdating. The appearance of Jesus Christ in His second coming would be a grand and magnificent appearance that every believer of Him that would see Him would shout and declare in joyful adoration, "Finally, our victorious King has come. Hail to the mighty King." Sa isang kanta po ni David Phelps na pinamagatang No More Night, ang lyrics po ng unang stanza at ang chorus niyon ay nagsasabi ng ganito: "The timeless theme, earth and heaven will pass away. It's not a dream, God will make all things new that day. Gone is the curse from which I stumbled and fell. Evil is banished to eternal hell. No more night, no more pain, no more tears, never crying again. And praises to the great I Am. We will live in the light of the risen Lamb." The nature of Christ's second coming is sure, and it will be a magnificent day when Jesus once again appears. Sinong matapat na Kristiyano ang hindi po mananabik sa pagdating niyon? Amen? Ang pangalawang katotohanan po sa muling pagbabalik ni Jesus ay may kinalaman sa magnitude or even the intensity of Christ's return. Ang kalahating bahagi po ng verse 11 na ating tinutunghayan ngayon ay nagsasabi po ng ganito: "The one sitting on it is called faithful and true, and in righteousness He judges and makes war." Nang makita po ni John na nabuksan ang kalangitan, nakita niya ang tinatawag na faithful and true na nakasakay sa isang kabayo. Then, nagsimula na rin siya na i-describe kung ano ang nakita niya. And that is, the faithful and true also judges and wages war in righteousness. Siya ay nagpapataw ng hatol at nakikipagdigma na nasa katuwiran. So the magnitude of Christ coming again covers the judgment of everyone. Christ will come one day to judge those who still live and those who have already died. Every one of them, every one of us. And He will bring the wrath of God upon those who had lived unrighteously. Later on, o sa sumunod pa na chapter, sa Revelation 20:11-13, mas malawak pa po na ipinahayag ni Juan ang magnitude ng muling pagbabalik ni Jesus. Ang sabi roon, "Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli.
nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila o hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon, iniluwa din ng kamatayan at daigdig ng mga patay ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. So ayon po sa mga talatang ito, ang lahat ay haharap kay Jesus para mahatulan. At ang lawak ng paghatol ni Jesus ay sumasaklaw sa lahat ng uri ng tao. Siya man ay itinuturing na dakila habang siya ay nabubuhay o kahit isang hamak lamang, lahat at ang bawat isa ay haharap kay Jesus para bigyan ng hatol. At dahil si Jesus ay isang hukom na matuwid at walang kinikilingan, may batayan ang gagawing paghatol sa mga tao. Ang sabi po sa verses 12 at 13, sa pagharap ng mga tao sa Kanya, may bubuksan na mga aklat. Mga aklat. At ang mga aklat na iyon ay naglalaman ng kanilang mga ginawa habang sila ay nabubuhay pa sa mundo. At iyon po ang pagbabatayan kung ano ang ipapataw na hatol sa kanila. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Iniluwa din ng kamatayan at daigdig ng mga patay ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Naalala niyo pa po ba ang malagim na Visconde Massacre? Sino po nakakaalala nito? Nangyari yon June 30, 1991. Mga bata pa po tayo dito. Ay, mga bata pa po kami dito. Ayon po sa ulat, yun po ay maituturing na isa sa pinakamalagim na krimen na nangyari sa bansa. So according po sa report na aking nabasa, naganap nga iyon noong June 30, 1991. Ang asawa at 2 anak ni Lauro Visconde ang mga naging biktima sa krimen na iyon. Nanatiling palaisipan ang krimen sa loob ng 4 na taon hanggang sa lumitaw ang isang witness. Maalala natin siya, si Jessica Alfaro. Yun po ay noong April 1995. Sa pag-testify po ni Alfaro, nadiin sa kaso si Hubert Webb, ang anak ng politiko, basketball player at aktor na si Freddie Webb. Kasama ang iba pa. Depensa ng mga abogado ni na Hubert Webb, wala raw sa bansa ang kanilang kliyente nang mangyari ang krimen. Nagpakita sila ng mga documents bilang patunay na nasa Amerika si Hubert nung nangyari iyon. Kaya wala siyang kinalaman sa pagpatay. Now, gumulong yung paglilitis noong August 1995, si Judge Amelita Tolentino ng Parañaque RTC ang humawak sa tinaguriang Trial of the Century. Noong January 2000, kinasuhan sina Webb at iba pa ng reclusion perpetua na guilty beyond reasonable doubt of crime rape with homicide. Ganun pa man, noong December 2010, binaliktad ng Supreme Court ang naunang desisyon ng mga mababang hukuman. Pinawalang sala sina Webb at ang kanyang mga kasama. Ayon sa desisyon ng Korte Suprema, sila ay pinapawalang sala for the failure of the prosecution to rule their guilt beyond reasonable doubt. Pinakawalan sila matapos ang halos 15 years na pagkakabilanggo. Matapos ang naging desisyon ng hukuman, nagbigay naman ng pahayag ang naulilang asawa at ama na si Lauro Visconde. Ang sabi po niya, nangyari na ang aking kinatatakutan. Wala na akong panawagan. Wala nang katarungan dito sa ating bansa.
Pumanaw po si Lauro Visconde noong February 13, 2016 sa edad na 77 nang hindi nakakamit ang hustisya. Mga kapatid sa Panginoon, minsan po ba ay naging biktima na rin kayo ng pagmamalupit at pang-aabuso at patuloy na nagdurusa sa sakit ng kalooban hanggang ngayon dahil sa pangyayaring iyon? Minsan ba ay pumasok sa isip ninyo na wala nang patas na hustisya dito sa mundo, na ang hustisya ay para lang sa may kapangyarihan at may kayamanan? Minsan din po ba ay frustrated na kayo dahil sa talamak na corruption ng ilang nasa pamamahala na para bang naging kalakaran na iyon? Nagpupuyos na po ba ang iyong puso sa galit at nananakit na ang dibdib sa sobrang pagtitimpi dahil ang mga gumagawa ng mga mali ay ang siya pang malalakas ang loob at mistulang malaya pang gawin kung ano ang gusto nilang gagawin kahit iyon ay mali at masama? Huwag po nating kalilimutan, mga kapatid, na ang magnitude and intensity ng muling pagbabalik ni Jesus ay kayang umabot hanggang sa kadilim-diliman na pinagtataguan at nakalimutan na ng panahon ng mga injustices. Sa kanyang muling pagbabalik, Jesus will open many books. And those books will be the basis of Christ's judgment to every person na angkop at nararapat lamang sa kung ano ang kanyang ginawa. And that is one aspect of the magnitude and intensity of Christ's second coming. The judgment of Christ will be upon everyone. No one will be excused, great or small. Everyone will be judged fairly and justly. Another aspect of the magnitude of Christ's return is His righteous waging of war against evil and wickedness. So it will finally be defeated. Evil and wickedness will be ultimately defeated. Now, wag po tayong malito sa sinasabi natin na ito, no? Kasi po, we know that the work of Christ in defeating the sting of sin, which is death, has already been completed by Christ on the cross. Establish po natin yon. Nagapi na po ang kapangyarihan ng kasalanan dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ganun pa man, the presence of evil is still here on earth. Diba? Nakikita pa rin naman po natin yon. Hanggang naririto pa sa mundo at aali-aligid si Satanas at ang kanyang mga kampon at hanggang may mga taong hindi pa nagsusuko ng kanilang buong buhay kay Jesus, relevantly, ang kasamaan sa mundo ay nagpapatuloy at mananatili. However, let us take note that the Word of God declares that in His second coming, Christ will finally bring the evil and wicked ones to the consummation of their defeat, of their end. Ganoon po ang nakita ni John sa vision niya sa verses 14 and 15 ng ating text. Sabi po doon, and the armies of heaven, armies, marami, arrayed in fine linen, white and pure, were following Him on white horses. Mayroong kasunod, mayroong sumusunod doon sa war general, victorious war general. And sabi sa verse 15, from His mouth comes a sharp sword with which to strike down the nations, and He will rule them with a rod of iron. He will tread the winepress of the fury of the wrath of God, the Almighty. Imagine po natin yon. Di ba yung wine press ng grapes, pag iyon po ay ginigiling, napipisa iyon, mayroong mga tumutulong katas ng ubas. Kung pula yung ubas o yung red na ubas, red yung lumalabas doon. That's how vivid ang nakita ni John doon. Ganun parang the wrath of God, He will tread the winepress. He will tread the winepress of the fury of the wrath of God the Almighty. And
Yun po yung vivid description at yun po ay nagpo-portray sa holy wrath of God against sinners and all kinds of wickedness. Ate pong tatandaan mga kapatid, na kung sa ngayon po ay patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan ang mga taong wala pang pananampalataya sa Diyos at lumalaganap pa nga, hindi po maglalaon at darating din ang katapusan ng mga gawaing iyon kasama ng mga gumagawa niyon. Ang sabi sa salita ng Diyos, again, Jesus will rule everyone with a rod of iron and He will tread the winepress of the fury of the wrath of God the Almighty against the sinners. Mangyayari iyon sa muling pagbabalik ni Jesus. Ganoon po kalawak ang magnitude and intensity of the second coming of Christ. Kaya po mga kapatid sa Panginoon, huwag po tayong magsasawa at mapapagod sa paggawa ng mabuti. Huwag po nating hayaan na bumigay na lang tayo at magpahikayat na lang sa paggawa ng kasalanan kasi talamak na lang naman at sa paligid natin, parang ako na lang ang gumagawa ng tama dito, makisalamuha na lang ako. Palagi pa rin po nating piliin na gawin kung ano ang tama. Ngunit, gawin po natin kung ano ang mabuti at tama in wisdom and with gentleness and kindness pa rin, of course. So do not be disappointed or get frustrated kung patuloy ka pa rin po na nakakakita ng mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mali. Magpatuloy lang po tayo sa pagtatyaga na mawin natin sila kay Kristo sa pananalangin at pagsubok at pag-isip ng mga strategy na sila ay mailapit sa Panginoon. Alalahanin po natin na ang lahat ay haharap to the one who is sitting on a white war horse, whose judgment and waging of war are righteous. Sa ikalawang istansa po ng kanta ni David Phelps na No More Night, ganito naman ang sinasabi. See all around, now the nations bow down to sing. The only sound is the praises to Christ our King. Slowly, the names from the book are read. I know the King, so there's no need to dread. Amen? So the magnitude of the second coming of Christ covers the fair judgment of all and the defeat of evil and wickedness in the final war against it sa muling pagbabalik ni Jesus. So lastly po, ang ikatlong truth na tinitignan po natin is about the identity of Christ when He comes again. He is glorious and severing. Alam niyo po, kapag pinag-uusapan ang end of time at second coming of Christ, kahit nung ako po ay young people pa noon, usually po, ang napipicture out natin doon ay isang nakakahilakbot at nakakatakot na pangyayari. Di po ba? Ang highlight po palagi ay malalakas na paglindol, pagpula ng araw, pagbagsak ng mga bituin, mga kabi-kabilang gera, taggutom, tagtuyot, at paglaganap ng kasamaan. Which are mga totoong pangyayari naman po bago ang tinakdang panahon ng pagbabalik ni Jesus. Pero pag pinag-uusapan ang end of time at second coming of Christ, yun talaga ang, minsan palaging yun ang highlight. Pero actually po, the focus of the second coming of Christ in the end of time should not be on the horrifying and terrible events na kaakibat niyon. The focus and highlight should be on the glory of Christ when He comes. Christ is glorious and sovereign when He appears once again. Kaya po dito sa ating text, punong-puno po ito ng vivid description patungkol kay Jesus kung paano ba siya ma-identify sa muli niyang pagparito sa mundo. Come, let us check sa verse 12. Dito po sa verse 12, dinescribe ang kanyang mga mata. His eyes that are like a flame of
fire, portrays that his judgment will always be just and accurate because nothing escapes his penetrating vision. His penetrating gaze sees into the depths of the human heart and discerns the truth. Huwag po tayong mag-alala sa mga pamumuhay ng mga nagsasabing Kristiyano sila at nag-aalala tayo, baka hindi sila talaga Kristiyano pa. Ang Panginoong Hesus po ang nakakakita ng kaibuturan ng kanilang puso. Therefore, He is someone who is trustworthy. Pwedeng-pwede na ibigay ng isang tao ng buong-buo ang buhay niya kay Jesus dahil hindi lang si Jesus tapat at totoo, kundi siya rin ay nakakakita at nakakaalam ng lahat ng bagay. Sa verse 12 pa rin po, He has a name written that no one knows but Himself. Isinasalarawan niyon how awesome Jesus is because there will always be mysteries in Christ that will remain unfathomable. He is unique and incomprehensible. May mga katangian po si Jesus na hindi na natin maaarok at mauunawaan dito sa mundong ito. Kaya po mananatili na lang tayo at makukontentong humahanga at patuloy na nai-inlove sa kanyang mga kahanga-hangang katangian habang hinihintay natin ang kanyang pagdating. In verse 13 naman po, His robe that is deep in blood symbolizes the great battles He has already fought and won against sin, Satan, and death. In His second coming, the blood that had stained His robe was no more His blood, but the blood of His defeated enemies. Ipinapaalam niyon po sa lahat that the Lord Jesus Christ is a conqueror and He is our mighty King. In verse 15, ang matalas na espada na lumalabas sa kanyang bibig ay nagsasabi na ang mga labanan na kanyang napagtagumpayan ay dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na pawang namumutawi sa kanyang bibig. Patuloy din po niyon na pinaaalalahanan tayo na manatili lang tayong nagtitiwala sa salita ng Diyos. Always be aware and knowledgeable of the Word of God sapagkat ito po ay lubos na makapangyarihan. In verse 16, ang mga nakasulat sa kasuotan at hita ni Jesus ay nagpapakita ng kanyang absolute sovereignty over and above all. Nagdedeklara iyon na si Jesus ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Oh, napakapalad po ni Juan na una niyang nakita ang mga kahanga-hangang mga katangian na iyon ni Jesus sa kanyang muling pagbabalik. Sa ngayon po, mga kapatid, we can only imagine and visualize that event in the second coming of Christ, the second coming of our Lord Jesus Christ. Nevertheless, my brethren, hindi pa rin niyon kayang mapigilan ang ating damdamin na lubusang mapahanga sa kaluwalhatian at kagandahan ng ating Panginoon at Haring paparating at masasabi sa puso natin, walang pagod, walang hirap akong titiisin, makapaglingkod lamang ako sa Kanya. Mga kapatid, dahil doon, Jesus truly deserves all the glory and all the honor. Amen? He deserves to be praised and worshipped simply because of who He is. Kahit pagod tayo, babangon tayo upang lumapit at manalangin sa Kanya, magpasalamat man lang sa kabutihan Niya. Kahit napaka-busy natin, hindi na yun kayang alisin ang ating paningin na nakafocus pa rin sa ating mighty King. The identity of Christ in His second appearance will make every person and all the nation be amazed of Him. Subukan nyo na po bang makakita ng isang napakagandang alahas? Di po ba para bang ang gandang tignan noon? iPhone 16 na ba? iPhone 16 talagang para bang hindi na maalis ang paningin. So when every Christian
realizes how awesome, how glorious, and magnificent and sovereign Jesus is, hindi na po natin maaalis ang paningin natin sa Kanya. God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. Kaya po mga kapatid, ngayon pa lang, ituon na natin ang ating paningin, buong lakas at mahalagang panahon sa paglilingkod sa Kanya. Sinisigurado po ng salita ng Diyos, papalitan niya iyon ng walang kapantay na kagalakan. You will begin to see how wonderful it is to live in this perishing world. You will see how wonderful it is to be a Christian, how peaceful it is to be serving the Lord. Hayaan po natin na maranasan natin ng buong buo na tunay nga sa ating buhay si Jesus ang hari na muling magbabalik. Siya ay muling magbabalik upang ang lahat ng nananampalataya sa Kanya ay Kanyang dadalhin sa tahanan, sa kalangitan na inihanda niya para sa bawat isa. Let us remember, majesty, glory, and sovereignty will be Christ's identity in His second coming. Come, let us all be excited in the return of our King. Dito po nagtatapos ang ating mensahe about Jesus as our coming King. Binigyang linaw po at pinalalim pa ng katotohanan ng salita ng Diyos ang ating pagkakakilala kung sino ba si Jesus bilang haring darating. Let us remember, His second coming is certain and it will be magnificent to view. So excited. Fair and just judgment will be upon all, and the evil will be ultimately defeated in Christ's return. We are at peace sa bagay na ito because we know Jesus Christ is our King. He saved us. And when Jesus appears once again, He will appear as glorious and sovereign. Maranatha, come, Lord Jesus, our King. To Christ be the glory. God bless us all.